So good day, and this time I will going to discuss the last chapter of Daniel nga makita sa kapitulo 10 kag 11 kag ang bugos nga sinulatan ni propetang Daniel mayara sang 12 ka kapitulo kag makita naton kung paano gingiyahan sang Dios kag ginhatagan sang kaalam kag paghangop nga masaysay kag maintindihan ang mga propesiya kag mga tagna sa sinulatan ni Daniel. So samtang sa aton pag-isa-isahon ang mga pasunod nga nagkatabo sa bugos nga sinulatan ni propetang Daniel. So in chapter 2, God revealed Nebuchadnezzar's dream, and in chapter 6, God sent an angel to tame the lion's mouth. And in chapter 9, God sent Gabriel to explain the vision of chapter 8. And in chapter 10, God sent His own Son, Jesus, to give more revelation to him. So sa bugos nga sinulatan ni Daniel, makita naton kung paano ginupdan sang Dios sa ginatagan sang huna-huna kag paghangop nga ang mga bisyon masaysay kag maintindihan ni Daniel. So in the third year of Cyrus king of Persia, a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar, and the thing was true, but the time appointed was long, and he understood the thing and had understanding the vision. So sang natabo ining vision, yara na sa almost 90 years old ang pangidaro ni propetang Daniel. Kag this vision revealed 2 years after the king of Persia allowed Israel to go back in Jerusalem. So Daniel 10 shows the morning of Daniel to understand the vision. Daniel was fasting and praying for 3 weeks. Results of opposition that Ezra describes during the rebuilding of the temple in Jerusalem from Cyrus' decree. So ining decree gin-implement sa tong 457 BC sang si King of Persia nagsugo nga itukod liwat ang Jerusalem. Ang kapitulo 10 ginsuguran ini sang si Daniel nag fasting kag nagpangamuyo kag bisan tinapay or wine wala gid siya nagkaon sa bugos nga 3 ka semana or 21 days nga pag-fasting. Kag ang ining vision ginpakita didto sa suba sang Hiddekel, the river of Tigris of Mesopotamia. So ining Tigris River amo ini ang twin river sang Euphrates. Kag dire gin pakita nga about sa vision kag ang may isa ka ng tawo nga nagpakita kay Daniel, nag-appear dito sa suba kag ang iya nga lawas kaangay sang beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his feet like in color to polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude. So ang nakita nga dagway ni Daniel kaangay sang ang iya nga mga nawong kaangay sang
suga kag ang iya nga mata kaangay sang dabdab sang kalayo, kag ang iya nga mga tiil saway, kag ang iya nga tingog kaangay sang mga tingog sang mga katawhan. So kon aton nga panungdumon sino balaayhan itong tawo nga iya nga nakita dito sa suba. So kung i-compare naton ang Mateo 17, ang Mark 9:3 and Revelation 1:13 to 16, nagatudlo nga adtong dagway adtong tawo nga nakita niya sa palanawon amo ang anak sang Dios, nga amo man ang nakita dito sa Daniel 3 nga samtang gintagbong si Sadrak, Meshach kag Abednego sa horno sang kalayo, nag-appear man ang isa ka dagway nga amo ang anak sang Dios. So, then said he unto me, fear not, Daniel, for the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. But the prince of Persia withstood me 21 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Kay tungod nga kinulbaan gid si Daniel tungod sang dagway nga iya nga nakita, nag-abot naman ang isa ka anghel nga umpisa sang sumugod, yara gid ining anghel sa pagsabat sang pangamuyo ni Daniel. Tapos ining anghel nagsiling kay Daniel, ang Dios nagahigugma sa imo, magtindog ka kag magpamati sing maayo sang akon isiling sa imo. Dayon nagsiling siya, Daniel, hindi ka magkahadlok, ang Dios nagpamati sang imo mga pangamuyo halin sa nahauna nga adlaw nga nagtapat ikaw sa pagpaubos sang imo kaugalingon agod makahangop ka. So atong anghel nagkari agod sa pagsabat sang mga pangamuyo ni Daniel. Pero ang manugbantay nga anghel sang ginharian sang Persia nagsumpong kay Gabriel, kag dayon si Miguel nag-abot sa pagbulig sa iya sa pagpakig-away sa ginharian sang Persia. Kag sa bersikulo 14, nagkari ako sa pagpahibalo sa imo kung ano ang matabo sa imo mga tawo sa ulihi, bag-o ini nga palananawon nahanungod sang palaabuton. So nang ginsugiran si Daniel nga agod mabalaan niya kung ano ang mag-aabot sa mga katawan sang Ginoo kag kung sino ang magakontrolar sa bug-os na kalibutan. Dayon na urungan gid si Daniel kag nahadlok gid siya kag nadula gid ang iya nga kusog. Pero ginuyatan niya ako kag nagbakod ako. Nagsiling siya, ang Dios nagigugma sa imo, gani hindi ka magpalibog o kon magkahadlok. So sa kapitulo 11, ang anghel nagsiling kay Daniel nga may 3 pa ka mga hari nga magagahom sa Persia. Pagasundan ini sang ikaapat nga mangin manggaranon pasang sa ila tanan. Dayon kunyara na siya sa putok-putokan sang iya gahom kang manggad hangkaton niya ang ginarian sang Gresya. So siling diri sa chapter 11 nga after sang paghari ni Cyrus may dumala pagid nga iban nga mga hari nga mo si Cambyses 530 to 522, Bardia 522, and Darius 522 to 486. Kag ang ikapat nga hari mangin manggaranon sang sa ilatanan, kag magangkat siya sa pagpakig-away sa Gresya. Siling sa Daniel 11:2,
And now I will show thee the truth. Behold, there shall stand up yet 3 kings in Persia, and the fourth shall be far richer than they all. And by his strength, through his riches, he shall stir up all against the realm of Grecia. So, ini nga hari amo si Xerxes nga nagpakig-away sa Grecia apang napirdi ini. Kag dayon may sa nag-prepare ini siya sa pakig-away. Nag 300,000 soldiers in his army went to fight Greece. Pero naperde siya in Salamis 480 and Plataea 479. So bisan tama siya ka makagagahom pero naperde siya sang isa pagid kaginharian nga magagahom matapos ang Persia. So ini amo si Alexander the Great. So suno man sa Daniel 2 nga matapos ang ginharian sang Persia, magasunod ang ginharian sang Grecia nga pagadumalahan ni Alexander the Great. So siya ang gintumod nga may tiking diri sa Biblia nga magagahom sa isa kadako nga imperyo kag magahimo siya sang bisan ano nga luyag niya. Pero ini nga ginharian sang yara na siya sa putok-putokan sang iya gahom, ang iya imperyo maguba kag magabahin-bahin sa 4 kabahin. So ang mga hari nga hindi niya kaliwat amo ang magagahom sini, pero hindi sila makaangkon sang gahom nga pareho sang iya gahom. So sang nagadagko na ang ginharian sang Grecia kag nagalapad niya na ang ilang imperyo, si King Alexander the Great napatay sa pangidaron nga 32 anyos kay tungod sa grabe nga pag-inom sang alak kag tungod nga wala siya naka-appoint sang king nga magabulo sa iya, gintunga-tunga ini sa 4 ka mga general niya. So ang sa Daniel 11:4, and when he shall stand up, his kingdom shall be broken and shall be divided toward the 4 winds of heaven, and not to his prosperity, nor according to his dominion, which he ruled, for his kingdom shall be plucked up, even for others beside those. So Alexander died at age of 32 in 323 BC at Babylon while building his capital. So amo ini ang 4 ka general nga naghari sa imperyo sang Grecia nga amo si Cassander, Seleucus, Lysimachus, and Ptolemy. So sa west, north, east, and south. So ang kapitulo 11 nagsaysay sang 4 ka mga ginharian nga nagalin sa ginharian sang Grecia nga amo ang mga general ni King Alexander the Great. Kag sunod diri sa mapa ang Seleucid Kingdom yara sa north, kung kita magalantaw, kung kita diri magahalin sa Jerusalem. So ang Seleucid Kingdom yara sa north, kag ang kay Ptolemy nga kingdom yara sa south. So ining duha ka mga ginharian sa mo ang kay Seleucus kag kay Ptolemy nagpakigdampig sila sa isa kag isa. So according sa Daniel 6, sa tapos ang pila ka tuig ang hari sang Ehipto magapakigdampig sa hari sang Syria kag ipasawa niya ang iya anak sa hari sang Syria. So ining nang kay Ptolemy nga kingdom sa southern part mas naging gamhanan ini sa tanan nga mga ginharian.
So kagtapos nagdampiganay sila ang Seleucid Kingdom kag ang kay Ptolemy nga ginharian, nagpakigdampig sila sa isa kag isa. So according sa Daniel 11:5, kag ang King of the South will be strong. So Ptolemy nang sa 323 to 280, Egypt was wealthy and easy to protect. So sano man sa history nga ang King of the South mas naging gamhanan labaw sa tanan. So the prince shall be stronger. So Seleucus Nicator, driven out of the east by another general of Alexander's, fled to Egypt. Ptolemy helped him outfit his army. Seleucus went back to the east, conquered the general, and then Lysimachus in the north, thus making him king of the north. So dayon sa hindi madugay ang isa sang iya mga paryente sang reyna manginhari. Sa lakayon niya ang mahangaway sang hari sang Syria kag magasurod siya sa pamakod kag magatapos sa ila. So ang northern part ramo si Seleucus, ang Antiochus, mga Seleucus II, the third. So amo ang naghari sa Seleucid Kingdom, kag ang sa southern part amo ang Ptolemy, Ptolemy the fourth Epiphanes. So ini sila ang mga naghari sa southern part. So suno sa versikulo 6, ang hari sa northern part kag southern part nagkasugot nga magdampiganay sa isa kag isa, kag paagi sini ginpaasawa ni Ptolemy ang iya nga anak kay Antiochus, kag divorce ni Antiochus ang iya nga former nga asawa. So pero ang ilang nga pag-apinay wala magdugay. So as soon as Ptolemy II died, Antiochus divorced his wife and married Lodis again. So sang napatay si Ptolemy II, ginbayaan niya naman ang iya nga ginasawa nga amo ang anak ni Ptolemy, kag ginbalikan naman ang iya nga daan nga asawa. So she was very bitter now and used her royal powers to have Berenice, her son, her attendants, and Antiochus to death. So in Daniel 11:7, and out of his throat shall one stand up in his estate and come into the fortress of the north. So dayon nang sa hindi madugay ang isa sang iya mga paryente sang reyna manginhari. So salakay niya ang mga ngaway sang hari sang Syria kag magasulod siya sa mga pamakod kag magalutos sa ila. So tapos ining hari dalon niya ang iya mga estatwa, ang ila mga Diyos nga mga malalon pabalik sa Ehipto, ang mga bulawan kag ang mga pilak nga nahalad sa Dios, sa tapos ang mga tinuig sang paghidait. So ang hari naman sang Syria magagubat sa Ehipto, pero mapilitan siya sa pag-isol kay hindi niya masarangan magpakig-away sa Ehipto. So branch from her root. So Ptolemy III, a brother of Berenice, wanted to get revenge for the death of his sister and invaded Syria, marching all the way to Babylon and voluntarily retreating. His navy occupied Seleucia, the port that served Antioch, and Egypt dominated the Mediterranean for some time. So Ptolemy III carried to Egypt 2,500 gold and silver, images that had been stolen from Egypt. He was content after that and didn't invade Syria for the rest of his life. So Egyptians named him benefactor
Eurygates. So ining ng hari ginbalik niya ang iyang mga gold, ang mga silver sa Egypt sa panahon sang ilang pakig-abyanay sa hari sang Northern Kingdom. So in Daniel 11:13, King of the North shall return with great wealth. Antiochus was upset Hellas, so he conquered everywhere from India to Greece and made his empire large. So, ini nga hari sang North nagbalik nga may dako nga gahom. So sa iya kaakig ang hari sang Hepto magapakig-away batok sa hari sang Syria kag magabihag sang iya madamo nga mga hangaway. So magabugalon siya tungod sang iya pagdaog kag tungod sang madamo nga mga soldado nga iya ginpamatay. Pero hindi siya magpadayon nga madinalag-on. So Antiochus was upset Hellas, so he conquered everywhere from India to Greece and made his empire large. Timing was right for an attack on Egypt. The new king Ptolemy the fifth Epiphanes was 6 years old, and there was rioting in Egypt, the Egyptians against their Greek overlords. So in 14, so madamo ang pakigsumpong sa hari sang Hepto. So ang pila ka mapintas sa mga tawo gikan sa pungsod ni Daniel magapamatok tungod sa pananaawon nila nakita pero maluto sila. Pero ang hari sang Syria magakibon kag magasalakay sang napamakuran nga syudad kag sa ila ini agawon. So ang mga soldado sang Ehipto hindi magapadayon sa pagpakig-away kag bisan ang labing maayo sa ila madulaan sing kusog sa pagpakig-away. So in Daniel 11:14, tell of a violent power that would arise and devour, break in pieces, and trample the sanctuary underfoot. So, matapos ang mga panahon sang nag-alabot ang mga iban nga madamo nga mga hari nga magapagsumpong sa hari sang Ehipto. So magaabot ining isa ka ginharian nga mangin mabakod kay magadugmok sang tanan nga mga ginharian. So according sa mga natun-an sa una nga mga kapitulo sang Daniel nga ini nga ginharian amo ang Roma. This was the time that Rome was arising as a world power. One historian remarks that Philip, Antiochus III, and Ptolemy IV were all young men when they came to the throne at the same time. They were great rulers and kept their Greco-Macedonian culture alive. But after the reigns, the world was already a Roman world. So now, the kingdom of South is in the hand of Rome. So, ang ginarian sang kay Ptolemy na paidalom sa kamot sang Roma. So, ang Roma na subong ang magakapot sang ginarian ni Ptolemy sa amo ang Southern Kingdom. So, Rome was alarmed that Philip and Antiochus had made an alliance against Ptolemy. They feared having a superpower in the Middle East. They warned Antiochus not to attack Egypt. So nabalaan sang Roman nga si Philip ug si Antiochus nagpakigbuylog agod magapakig-away kay Ptolemy. Pero ginwarningan sang Roman
sa Roman Empire si Antiochus nga hindi pag-atakihon ang Egypt. So in Daniel 11:15, take a well-fortified city. Antiochus didn't heed Rome's warning and attacked Egypt's well-trained army led by the general Scopus at Caesarea Philippi. So where Peter confessed Jesus as the Lord, just north of the Sea of Galilee, he defeated Egypt. The Egyptian soldiers retreated to Tyre on the coast, a well-fortified city, and Antiochus laid siege, conquered Judah and Palestine. So ang manugubat nga Siryanon magapagusto lang sang iyahimuon sa ila kag wala gid sing may magabato magari siya sa duta ang ginsaad kag pagagamhan niya inising bugos. So ang hari sang Syria magaplano sa panggubat nga nagamit sing bugos niya mga ngaway. Dahil magahimo siya sang makasugtanan sa pagpadala sang iya anak nga ipasawa sa iya kaaway sa paghalit sa iya, pero ang iya plano hindi magmadinalagon. Sa tapos ini sa lakayon niya mga pungsod paagi sa dagat kag madaog niya madamo sa ila, pero ang isas kadumuloong pangulo magaluto sa iya kag magapuntat sang iya pagpabugal. Ang hari magabalik sa pamakod sa iyang gulingon nga duta, pero maluto siya kag manginamoy ni ang iya katapusan. Magabulos sa iya ang isa naman kahari nga mapigos sa mga tao paagi sa mga buwis sa pagdugang sang manggad sang iya ginharian sa malipot nga tion. Ang hari pagapatyon sa tago kag hindi sa inaway. So amoy ni ang ginasiling nga Roman Empire nga magadugmok sang tanan nga mga ginharian. So he attacked Egypt to conquer that which his father had not conquered. He had some success. Rome heard about it and sent the Roman ambassador Popilius Lenas, who informed him that the Roman Senate had decided that he should leave. He drew a circle around Antiochus with his cane and demanded a decision before he stepped out of it. So, ining king of the north pakig-away sa Egypt nga ang mga wala nga mga ginharian during sang iya nga father iya ginlutos, pero ang Roman Empire nagpugong sa iya kag nagkontra sa iya. So this text uses the same words as found in Daniel 8:13 and Daniel 9:27. A reminder that Rome as an empire and the church had made an alliance with Rome and took her place in the affairs of Europe, would hide the tamid ministry of Jesus in the heavenly sanctuary through their profaning the temple with their pride, doctrines, and political decisions. So ini nga ginharian nga Roman nagpabugal man sang iya nga kaugalingon kag nang gindagtaan ang heavenly sanctuary pagi sang ilang mga sala nga mga doktrina kag ang ilang pagpabugal. So according sa Daniel 7:7, behold the fourth beast, dreadful and horrible and strong exceedingly, and it had a great iron teeth. It devoured and brake in pieces and stamped the residue with the feet of it, and had 10 horns. Daniel 7:7. So ining ginharian sa mo ang pinaka-karadlukan, sa mo ang pinaka makahalalit nga sapat nga magahari. According sa Daniel 11:33, true they shall fall by sword, flame, by captivity, and by plunder, a reference to the millions of faithful followers of Jesus during the time that were imprisoned, exiled, tortured, and killed by the Catholic Church for their faith. For some days, again, a reference to the 1260-year period that the Catholic Church was given for its
apostasy. So ining ginharian nga nagpasipala sa Dios nga labaw sa tanan, nga amo ang nagpamatay kag nagpersecute sa mga katawhan sang Ginoo, ang mga iya nga balaan nga mga katawhan sa sulod sa 1260 years. So nang ini nasulod sa dark ages nga mga time nga millions of Christians were persecuted because of their faith and the testimony of Jesus Christ. So people who know their God. So in verse 32, ang mga katawhan nga mga matutom kag nagsunod sa Dios kag wala nagtuman sa doktrina sang Rome, amo ang Huguenots, Waldensians, Lollards, Hussites, Anabaptists, and Lutherans. So ini nga mga grupo amo ang nang matutom nga wala sila nagtuman sa doktrina sang Roman Empire. So according sa verse 34, samtang nagapadayon ang pagpamatay ang mga tawo sang Dios, magabaton sing bulig bisan nga ang madamo sa mga nagbuylog sa ila may maiyaiyahon ng mga tinutuyo. Ang iban sang kaalam nga mga pangulo pagapatyon kag tungod siniya mga tawo pagatinluan, magapadayon ini tubtob magabot ang katapusan. Ang tion naging talana sang Dios. So paagi sining mga kailain nga grupo na matamat ang pagbalik sang doktrina nga matudtuod sa Biblia. So kay sa time sang Roman Empire ginapangsunog ka ginapamatay ang mga tawo nga nagabitbit sang Biblia. So paagi sining mga grupo na matamat nga makilala ang matudtuod nga ginatudlo sa Biblia. So to refine and cleanse until the time of the end, the Reformation continued to grow with God, adding more and more truth to the movement. So Martin Luther, the Bible and the Bible alone. Only Jesus can save humanity. So the Sola Scriptura. So amo ang ginapatihan ni Martin Luther. So si John Calvin. So separation of church and state. Social ministry. John Wesley, personal godliness and devotion. So si Andreas Fisher, the Sabbath. So until God could create one movement that would include all of this truth at the time of the end. So sa katapusan nga mga inadlaw, ang Ginoo magabayaw sang iya kamot agud magatukod sang isa ka movement nga magasimpon sang tanan-tanan nga makamatuoran nga ginhuptan sang mga grupo nga mga Kristiyano sang una nga panahon. So sa tion sang Dark Ages. So pagi sini nga movement ang makamaturan kag ang bugos nga kasulatan sang Biblia igapahamtang kag igasimpon nga agud ang mga katawhan sang Dios sa sining katapusan nga mga katuigan makakilala sang kamatuoran kag sa masapuan sang bugos nga pagkamatarong. So kabay pa nga pagi sini nga mga tagna propesiya nga aton nga bagatun-an magabulig sa aton nga mapreparahan naton ang tagsa naton na ugalingon sa pagulan sa ikaduha nga pagkari sang aton Ginoong Dios. So madamay nga salamat kag God bless everyone.